Hello, Kengao! Welcome po sa Miss Clar Horror Stories. Ang kwentong aswang po natin ngayon ay tungkol sa maglolo na sina Jepoy at Lolo Pedring. Kwento daw to nung aksidente silang nasangkot sa isang malagim na gulo. Tapos nakapulot daw sila ng isang kumikinang na bagay sa sapa. Tapos nalaman nila yung bagay na yon, singsing pala na pagmamayari daw ng aswang na wakwak. Ano kayong mangyayari doon? So ayun, sabay-sabay po nating alamin kung anong mangyayari dito sa kwento ng maglolo na to. Pero bago yan, shoutout po muna sa kayangga of the day natin na si Animatrix Reaction 7203. Meron siyang tanong. May tanong siya sa'yo, Jay. Sabi niya, "Oy, Papi Jay, napapansin ko ilang video nyo na. Kapag may sweet moment, hindi mo na tinatry abutin si Miss Clark." Hindi na ako kinikilig sa inyong dalawa. Nagtatampo na ako. Wow, parang ano lang Jay din. Grabe naman. Hindi, Kengao, siguro may mga times na kailangan mabilis kaming, kailangan maaga namin matapos yung content. At saka siguro masyado lang kaming focus dun sa story. Masyado kaming into dun sa story. Kaya, ayun lang. Sige, next time, tatalunin na namin yung JD. At saka, ay, Katnil pala, hindi pala break na pala yun eh. Ay, pati pala JD break na. Pero Kayanggaw, nga pala, para mapabilang kayo sa Kayanggaw of the day natin, please comment lang kayo and yung comment gawin nating sobrang interesting para mapansin namin kagad yung comment nyo. And syempre, please, huwag nyo naman kalimutan i-like yung video natin para umabot to sa lahat ng mga Kayanggaw natin. Anyways, Kayanggaw, enjoy! Jepoy! Jepoy! Abay, bilisan mo nga dyan. Mamaya magdidilip na eh. Hirap na ako makita yung daan. Kahit may dala pa tayong ilaw, bilis-bilisan mo na nga dyan. Eto na ako, Lo. Kayo naman? Tingin niyo ako. Ano, ayos ba yung forma ko, Lo? Oo, ayos na yan. Baka sakali magustuhan ka ni Carmina doon. Lo, si Lolo naman. Hindi nga po si Carmina yung gusto ko. Si Isabel nga po kasi. Bakit ba si Carmina ang Carmina yung sinasabi nyo? Hindi ko naman type yun eh. Si Carmina kasi, sigurado akong hindi siya aswang. Si Isabel, aswang yun eh. Lo naman. Hindi no. Kumakain nga yun ng bawang eh. Basta Lo, ayoko kay Carmina. Si Isabel nga talaga yung gusto ko eh. Ay, nako, ewan ko talaga sa'yo. Sabi ng aswang yun eh. Pero bala ka na nga. Halika na, umalis na tayo. Ayon kay Lolo, si Carmina ang babaeng lapit ng lapit sa akin. Pero si Isabel ang gusto ko. Ang problema, bantog ang lahi nila ng mga aswang daw. Sinasabi pa ngang ang lola niya na matagal bago mamatay ay aswang rin. At pinaniniwala ang namamatay lang ang aswang kapag naipasa na nito ang binhi sa tagapagmana. Kaya marami ang nagsasabi, si Isabel ang nakakuha nito. Pero para sa akin, wala naman akong nakitang kakaiba sa kanya. Ramdam kong tao siya. Isang dapit hapon, nang pumunta kami sa burol ni Lola Leticia ay hindi ko maiwasang hanapin si Isabel. Lola! Lola! Sakit mo, Lola! Lola! Aba, ano naman nangyari sa iyo, ha, Tam-Tam? Nadulas po siya, Lola, tapos natanggal po yung kuko niya sa paa. Aba, bakit naman natanggal? Siguro po, Lola, marupok na po. Baka kulang po sa kapit. Ano kulang sa kapit ang sinasabi mo dyan? Sus, Mag-Joseph, patingin nga ako niyan, Tam-Tam. Lola! Lola, sakit mo talaga, Lola! Patingin nga ako. Ay, nako, dugon-dugo yan na. Nene, kumuha ka nga ng hagonoy. Naku, Diyos ko, nangangamoy yung dugo Oh, ba't naman natanggal to, Tam? Dati na ba yan natutuklap? Nadapa po ko, Kuya Jepoy eh. Ay, nako, mahina talaga ako kapag may dugo na eh. Ano, Jepoy, kaya mo bang gamutin yan? Lola Didang, Lola, ito na po yung hagonoy Yakin na, ako na yung gagamot. Ikaw, kumuha ka na lang ng panali sa loob. Bilisan mo, daming dugo. Opo, Kuya Jepoy. Hugasan mo muna yan, Jepoy, ha?
Ay, naku naman. Ang dami talagang dugo. Oh, Tam, gagamitin ko to ha. Kumalma ka lang ha. Naku, Jepoy. Parang sumasama na yung pakiramdam nito ni Tamtam mo. Sige po, pakialalahin niyo lang po muna. Agad kong pinigaan ng katas ng hagonoy ang puno ng bata. Wala na nga ang kuko sa gitnang daliri ng paa niya. At marahil dahil sa nakikita at nararamdaman niyang sakit, kapansin-pansin agad ang panghihina niya. Mabuti na nga lang, agad ding dumating si Nene na may dalang panali. Si Lola Didang naman, panay ang punas sa pawis niya. Hindi pa naman siya nawawalan ng malay at nakakainom pa nga ng tubig na ibinigay ng isa sa mga nakakita. Nahimasmasan lang siya nang matalian ko na ang sugat na may hagonoy sa loob. Okay na ha. Hindi na yan masyado masakit, Tam. Huwag mo na lang gagalawin to. Iwasan mo na lang maapakan o masagi ha. Naku, wala na akong kuko, kuya. Ano? Ano wala? Isa lang naman yung natanggal ah. Marami ka pa naman natira oh. Nawalan pa rin ako ng kuko, kuya. Ano ka ba, Tamtam? Isa lang naman yung natanggal eh. Tingnan mo nga, oh. Oh, di ba may siyam ka pa? Isa lang yung nawala eh. Kulang pa rin ng isa. Ikaw nga, tignan mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10 yung sa'yo. Akin, 10 lang. Nagbilangan ba talaga kayo ng kuko ah? Kasi nga, hindi naman natanggal yung sa akin. At saka kung matanggal man to, hindi ako iiyak, no? Di tanggalin natin para parehas tayo. Oh, ayoko nga. Ala, Lola, oh. Ang daya mo naman. Dapat parehas tayong bilang ng kuko eh. Masakit kaya yun. Lola, si Tamtam mo. Kukunin daw niya yung isa kong kuko. Pambihira naman kayo. Parang dali lang magtanggal ng kuko ah. Ay nako, mga bata talaga oh. Dahil nga maayos na rin si Tamtam, ay pumunta ako sa likod ng bahay para maghugas ng kamay. May mga nag-iinuman doon at inalok pa nga nila ako. Pero tumanggi ako at dumiretso sa kusina. Doon naman ay may bangayang nagaganap. Hindi na ako sumali dahil usapang pambabae naman yon. Kaya nagtuloy ako sa sala kung saan naroon ang kabaong. May mga batang naglalaro ng baraha doon. Hindi ko pa nakikita si Isabel kaya nanahimik muna ako sa isang tabi. Hanggang sa marinig ko nga ang boses ni Lolo sa labas. Oh, Tam-Tam. Anong nangyari sa paa mo? Nabawasan po ako ng kuko, Lolo Pedring eh. Ano? Nawalan ka ng kuko? Nako, Tam-Tam. Hindi ka na makakahanap ng girlfriend dyan paglaki. At kung makahanap ka mapupunta ka sa babaeng laging tama. O sige, Pedring, isaksak mo pa yan sa ulo ng bata. Animal ka talaga. Kahit kailan walang magandang lumalabas dyan sa bibig mo, ano? Oh, bakit? Nagsabi lang naman ako na yung babae palaging tama, nag-react ka kaagad. Bakit? Tinamaan ka ba? Nako, huwag mo nga ako binabaligtad dyan. Bata pa yan si Tamtam. Ano namang alam niya sa pag-girlfriend na sinasabi mo? Sus, nag-react ka lang kasi narinig mo yung salitang babaeng laging tama. Palibasa ikaw yun eh. Inibiro ko lang naman tong apo ko tapos sumasabat ka naman kaagad. Abay, sasabat talaga ako. Apo ko yan at kung ano-ano itinuturo mo eh. Mag-influence ka talaga. Kaya yung mga apo mo, namana ka rin eh. Mga babaero. Wala, nadamay pa ako dun ah. Apo rin ako eh. Oh, ang mahalaga, hindi sila ng bababae na kailangan pagtingalain kapag nilalambing. Hoy, ikaw, Pedring ha? Wala ka namang pruweba na isa akong manananggal. Wala naman ako sinasabi manananggal ka. Ikaw yung nagsabi niyan ha. Sa bibig mo yan ang galing tapos sa akin mo binabato. Abay, ayos ka. Diyan ka na nga. Ay, eto na naman tayo. Maayos na sana yung mood ko kanina eh. Abay, huwag ka kasing nagtuturo na kung ano-ano sa bata. Alam mo, bata pa eh, girlfriend agad yung bukang bibig mo. Halika na nga rito, Tamtam. Huwag ka makikipag-usap sa matandang yan, ha? Hindi maganda ang itinuturo niyan. Talagang nagtuloy pa yung sigawan nila habang papalayo si Lola Didang. Kung tutuusin nga, haka-haka lang naman talaga na manananggal siya.
At si Lolo Pedring din ang nagpakalat noon. Wala pa naman kasing naipapakitang pruweba kaya kahit kilala siya ng marami bilang manananggal, iniisip pa rin ng karamihan na asaran lang nila yon. Kaya lang naman nasabing manananggal si Lola Didang dahil kapatid niya ang lola ni Carmina. At tuwing nag-aaway sila ni Lolo Pedring, maraming tao ang natatawa sa kanilang dalawa. Oh, Japoy, nandito ka pala? Pwede ba paabot ng plastic na yan? Ito ba? Oo. Yung ginagawa ko kasi kagabi, hindi pa rin tapos eh. Mahilig ka talaga pumunta dito kapag gabi na, no? Dapat medyo maaga ka eh. Sino ba yung kasama mong pumunta dito? Si Ramil. Kaya kami ginabi kasi dumaan pa kami sa kanila eh. Si Ramil? Close pala kayo? Naliligaw kasi. Iba naman siguro yung sa close na kaibigan, di ba? Nanliligaw? Oo, bakit? Wala naman. Balita ko kasi may lolo siyang aswang eh. Meron nga. Pero hindi naman daw ganun kalala. Yanggaw lang naman daw. Pero hindi ka ba natatakot doon? Ano ka ba? Hindi naman nananakit yun eh. Kahit kausapin mo pa yun. Naku, wag na no. Basta aswang, autopass na kaagad ako doon. Wawa, di ikaw na yung may lahing albularyo. Mas mabuting may lahi ng albularyo, no? Kaysa naman may lahing aswang. Hindi naman kasi lahi yun. Yanggaw nga lang, di ba? O siya, alika na. Tulungan mo na lang kaya ako dito. Tuturuan kita. Ayoko. Kaya mo na yan. Gawain pang babae yan eh. Di wag. Nakaramdam ako noon ng inis. Kung tutuusin ay selos yon. Nagkaroon kasi siya ng manliligaw na si Ramil at parang ipinagtatanggol pa niya kapag nga nababanggit ko ang tungkol sa lahi nito. Kaya naman lumabas na lang ako at hinanap si Ramil kahit wala naman talaga akong dahilan. At nakita ko nga siyang kausap si Carmina. Mukhang maglalaro sila ng baraha. At ako naman, lumabas muna para magpahangin. Mahirap kasing kontrolin ang selos kaya pinili kong dumistansya kahit madilim na. Pambihira talaga yung lolo mo! Ano? Ang sabi ko, nakakainis yung lolo mo! Si Lolo Pedring? Sino pa ba yung lolo mo? Hindi ba't si Pedring? Nasa ka ba? Sino ba yung kausap ko? At saka bakit ganyan yung boses mo? Parang tunog na galing lupa ah. Ano ka, kapre? Anong ilalim ng lupa? Nandito ako sa may saging! Dahil nga sa sinabi niya ay agad kong binuksan ng flashlight na nakasabit sa tagiliran ko. Nilagyan ko kasi yun ng tali dahil hindi kasya sa bulsa ang laki nito. At nang ilawan ko ang puno ng saging, wala naman akong nakitang kahit ano. Hinawi-hawi ko pa ang mga dahon doon at habang ginagawa ko yon, may narinig akong pagaspas ng pakpak pataas. At maya-maya pa, may humawi rin sa tuyong dahon ng saging at biglang bumungad sa harap ko ang kalahating katawan na putol sa bewang. Habang gumagalaw-galaw pa ang mga lamang loob nito. Mananagal! Mananagal! Nandito ako sa taas! Tulong! Tulong! Meron aswang dito! Tulong! Kumaripas na ako ng takbo pabalik sa lamayan. At pagdating ko doon, saka naman ako nadapa kahit maliwanag na ang paligid. Sa pagkakadapa ko may nahawakan akong short at nahila ko yun pababa. At pagtingin ko, bumungad sa akin ng brief na suot ni Lolo. Abay, sus Mariosep ka naman dyan, boy. Ba't mo naman ako inuban ng loko-loko ka? At saka, ano ba tinatakbo mo? Lo, brief ko yan eh. Ano? Yung brief ko sinuot nyo akin yan, Lo. Ba't naman nasa inyo? Kasi sa akin eh. Ano magagawa ko? Ano naman akin yan eh. Ano ba? Oo na. Sa'yo na. Pero huwag ka nga magangawa dito. Ano ba yung tinatakbo-takbo mo dyan? Tingnan mo, napigtas tuloy yung garter na shirt ko. Ano ka ba naman? Tinali ko lang to eh. Nasa harap pala tayo ng maraming tao, Lo. Nakakahiya naman. Nasabi ko pa tuloy yung tungkol sa brief. Pero, Lo, may manananggal doon sa puno ng saging eh. Manananggal? Baka si Didag yun. Oh, hindi naman po niya kaboses eh. Nag-iiba talaga ng boses niya kapag nagigiaswang yun.
Hoy, Didang, lumabas ka nga dyan! Animal ka! Nilakot mo ba talaga tong apo ko? Nahubuan tuloy ako dito! Lumabas ka nga dyan! Ibig po sabihin, totoong aswang si Lola Didang? Ay, oo naman, Sabel. Ilang beses ko nang pinasan yung kalahati katawan yan eh. Ay, ikaw talagang matandang pedring ka. Napakasinungaling mo eh. Sinong Didang yung tinatawag mo dyan? Nandito ako, oh. Sus! Ako pa yung niloko mo, Didang. Umikot ka lang eh. Anong umikot? Nandito lang ako. Yung mga pinagsasasabi mo talaga, ipapakapitan talaga kita eh. Aba, sige. Kaya-kaya ko patunayan yan. Sige, magpakapitan ka. Sasamahan pa kita. Nag-away na naman sila noon lalo na nang sabihin kung nakita ko sa puno ng saging yung putol na katawan. At buhay na buhay yun. May mga nagdala pa ng ilaw para hanapin ito. Pero syempre wala na. Hindi rin nagtagal. Humupa ang tensyon sa lamay. Ako naman ay natroma sa nakita ko kaya naupo na lang ako sa gilid. At maya-maya ay lumapit si Isabel. Oh, kain ko muna ng sopas oh. Para naman kumalma ka dyan. Salamat, Sabel. Bakit pala hindi ka na nakipaglaro? Kailan ba ako naglaro ng ganyan? Naubos lang yung pera ko dyan eh. At saka isa pa, wala rin naman akong pera. Oh, di ibig sabihin walang mauubos sa'yo. Kasi wala ka naman pera eh. Aray ko naman. Nako, ubusin mo na nga yung sopas. Walang kaalam-alam si Isabel tungkol sa tampo ko. Wala rin naman siyang kaalam-alam na nakabawi na siya agad. Kaya yung selos ko noon, nawala at napalitan ng tuwa. Kasi nga binigyan niya ako ng sopas. Pagkatapos niyang mag-ikot para mamigay ng sopas sa iba, bumalik siya sa pwesto ko at umupo siya sa tabi ko. Dala rin ang sarili niyang mangkok. Uy, Jepoy, ano ba talaga yung nakita mo dun kanina? Pero natawa ako nung nadapa ka eh. Pasensya ka na. Pero alam mo, natakot din ako dun sa sinabi mong nakita mo eh. Totoo ba yun? Baka naman pakulo mo lang yun ha? Uy, totoo yun no. Nakausap ko pa nga yun eh. Oh, talaga? Babae ba o lalaki? Babae. Pero malaki yung boses niya eh. Parang galing ilalim ng lupa. Tapos nung una ko siya nakita, kalahating katawan niya nasa baba. Tapos yung kalahati nasa taas. Oh, talaga? Ba't sabi ng mga tumingin dun? Wala naman daw. Eh malamang nakaalis na yun. Tsaka hindi naman talaga ako natakot ng sobre. Nagulat lang talaga ako. Eh kahit sino naman kakabahan kagad kung ganun yung nakita mo, di ba? Pero sabi mo nakausap mo, di ba? Ano sabi? Para kasing hindi siya kay Lolo eh. Hindi kaya totoo yung sinasabi ng lolo mo na si Aling Didang yon? Yasong man o hindi, manananggal naman talaga yung tawag ni Lolo kay Lola Didang, di ba? Alam mo naman yung dalawang yun. Ang cute nga nilang mag-away eh. Pero, alam mo, tanong lang, ba't ba ang init ng ulo nila sa isa't isa? Eh, dati yung magkasintahan eh. Naghiwalay daw sila dahil si Lola Didang daw yung laging tama. Tapos si Lolo daw yung laging mali. Kaya pala. Kaya pala sinabi niya kay Tamtam yun kanina. Pero ikaw ba? Gusto mo rin ba yung babae na laging tama? Eh, basta naman talaga tama siya eh. Hindi ko naman ipipilit na tama ako, no? Sa bagay, o nga naman. Pride yung umiiral kapag ganun eh. Eh, ano, nga pala, masarap ba yung sopas? Si Ramil yung nagtimpla niyan eh. Kaya pala eh. Medyo maalat. Ha? Maalat? Parang hindi naman ah. Eh, maalat para sa akin eh. Pwede bang wag ko nang ubusin to? Eh, kung gusto mo, sa'yo na lang oh. Ay, ganun? Oo sige, ilagay mo na lang dyan. Eh, pasensya ka na. Sobrang alat talaga sa akin eh. Sige na, Sabel. Doon na ako ha. Sasali ako sa laro. Mangingi na lang ako ng pera kay Lolo. Kitang-kita ko yung pagkunot ng mukha niya. Pero mahirap talagang kontrole ng nararamdaman. Kaya naman umiwas na lang ako at inaliw ang sarili sa ibang bagay. Hindi rin naman ako natuloy sa paglalaro. Napasama na lang ako sa mga taong naghahanap pa rin ng aswang at interesado sa usapang aswang. Latangan na hawi yung mga daon, Lo. Ito, sigurado ako. Bakas to ni Jeboy.
tumakbo siyang muntik ng madulas. O, at saka yung amoy, kakaiba po talaga. Malansa, di ba? Ganyan talaga yung amoy kapag nahahati yung katawan eh. Umaalingasaw yung lansa. Oh, ito pala si Jepoy eh. Jepoy, nakita mo ba talaga? Kakaripas ba ako ng takbo kung hindi? Nandiyan kanina yung kalahating katawan niya. Saglit, ituturo ko ah. Oh, dyan, tignan mo. Parang basa pa oh. Nagtutubig pa yung kalahating katawan niya. Tapos yung isa sa mga pakpak niya, nandito talaga sa taas oh. Hinawi niya to eh. Kaya tumakbo ko kasi nasa ibabaw ko na siya eh. Naku, mabuti na lang pala hindi kanya nasaktan no? Kapag ganito yung sitwasyon, hindi yung mananakit. At yung aswang na yun sigurado akong hindi nananakit. Nananakot, oo. Hindi po siya kumakain ng tao? Hindi naman lahat ng aswang kumakain ng tao eh. Po? Anong kinakain niya kung hindi po tao? Di pagkain na gaya din sa atin. Yun yung dahilan kung bakit may aswang na kaya magpanggap na normal. Kasi ginagawa rin nila yung ginagawa na normal. Kumakain din sila na kinakain ng normal na tao. Kung sa bagay, akala ko kasi hindi talaga nila mapipigilan yun eh. Pero may mga aswang din na kaya magpanggap bilang tao. Sila yung mga aswang na malalakas talaga. Kasi yung mahihinang aswang, nagtatago lang yung mga yan. Kadalasan nasa gubat. Kapag usapang aswang, maraming alam talaga si Lolo Pedring. Dati na rin daw kasi siyang nakikipagkaibigan sa mga aswang. Dahil may mga aswang naman daw na hindi talaga nananakit. At sa totoo lang, hindi ko pa naman aktwal na nakikita si Lola Didang na naging aswang. Pero sinasabi ni Lolo Pedring na ganun daw talaga siya. May mga tao rin hindi naniniwala at iniisip lang nila na biro lang yon ni Lolo Pedring. Kahit nga nangyari yung pagpapakita sa akin ng manananggal, wala pa rin kahit sino roon ang nagsasabing baka si Lola Dida nga talaga yon. Kinaumagahan na kami umuwi ni Lolo galing dun sa lamay. Tapos tinanghali rin ako ng gising dahil sa puyat. Paglabas ko ng bahay, kahit bandang 7:00 na ng umaga ay may bitbit pa rin akong tasa ng kape. Ay nako, sana naman hindi bumagsak yung ulan sa dulo. Namatuyo itong binilad natin palay. Papagiling natin ito mamaya eh. Naku lo, di naman babagsak yan eh, sigurado ko. Asos, paano mo naman nasisiguro? Kinausap ko sila kanina. Sabi ko wag silang pupunta dito kasi may binilad tayo. Mabihira ka talaga. Inawa mo naman ako bata sa kalokohan mo yan eh. Sino naman maniniwala sa'yo na nakausap mo yung ulan? Pustahan tayo lo. Kapag hindi umulan tapos natuyo yung palay. Tapos naipagiling natin. Akin yung 5 kilo ng bigas ha. O sige, at ano naman gagawin mo sa 5 kilo ng bigas? Di ibibenta ko lo. Pambili ng bagong brief. Sus, Mariosep ka naman talaga, oo. May brief ka naman ah. Ayoko na dun. Mamaya sinuot nyo na pala lahat yun eh. Bibili na nga lang ako ng bago. Abay, isa lang naman yung sinuot ko ah. Yun lang yung nagamit ko kasi naubos yung matitino kong brief. Alam nga naman magsuot ako ng punit-punit. Buti nga brief mo yung naisuot ko eh. Paano kung yung punit yung naisuot ko? Tapos nahubaran mo ko kagabi. Paano na lang yun? Di mo laga. Ano pala ka? Sabihin mo, hindi ka naawa sa lolo mo? Kaya nga po ibebenta natin yung 5 kilo ng bigas eh. Para may pambili tayo ng bagong brief. Oh, 1 dosena lo ha. 6 sa akin tapos 6 sa'yo. Pustahan natin yan ha. At kapag hindi nagiling ngayong araw, walang 5 kilong bigas na ibebenta. Unahin pa yung brief na yan kaysa sa pagkain eh. At dahil yun nga ang napag-usapan namin at hindi naman umulan ay naipagiling ang palay nung hapon. Marunong tumupad si Lolo sa usapan, kaya talagang nabigyan ako ng 5 kilong bigas. Yun yung ibinenta ko sa pinakamalaking talipapa sa lugar namin. Medyo may kalayuan lang yun sa barangay kung saan kami nakatira. At pagkabenta ko nun, agad kong binili ang gusto kong bilhin. Doon na rin dahil may tindahan din naman ng mga damit sa talipapa. Oh, tapos ka na ba? Bilisan mo na, uwi na tayo. Ayos lo. Nakabili na po ako ng brief. Kaso hindi pwedeng mamili ng kulay eh.
meron pang isang dilaw. Sa inyo na po yun, ha? Ano? Ba't mo naman ako pagsusuotin na dilaw? At sinong loko-lokong gumawa ng brief na yan? Pati dilaw na tela, ginawang brief. Pababae yung kulay na yun, ha? Yun na nga po, Lo, baka ba di yung may-ari ng produkto kaya kulay dilaw? Basta, Lo, ayoko ng kulay na yun, Kayo na lang po yung magsuot nun, ha? Ay, nako. Ano pa ba magagawa ko? Ikaw na naman yung masusunod dito, ako na lang yung lolo na magpapakumbaba. Malayo pa ang bahay namin pero lalakarin lang namin yon pauwi. Dahil hapon na nun, bandang alas 5 na, inaasahan na namin gagabihin na kami sa daan. May dala lang kaming lulutuing ulam at iba pang kailangan sa kusina. Nang pumatak ang alas 6, nasa bahagi na kami ng maliit na sapa. Nasa gitna yun ng maliit na gubat. Konting lakad lang naman pagkapasok mo, lalabas ka rin agad. At habang nasa mismong sapa kami, may nakita kaming nagliliwanag sa tubig. Oh, Lo, tignan nyo, meron pong umiilaw, Ginto ba yan? Imposible. Ano naman gagawin ng ginto dito? Makintablo, Teka, titignan ko nga, Lo. Sige nga, pwede mo. Sige, ilawan nyo, ha? Aray! Oh, ano nangyari sa'yo? Aray ko, yung daliri ko, kinagat ng talaka, Lo. Aray! Ang laki talaka dyan, pakuha naman, Lo. Aray ko, tuwa pa kayo, ha? Mabubutol na yata yung daliri ko, Aray! Kinuha nga ni Lolo yung talangkang nakakapit sa daliri ko at tuwang-tuwa pa siya sa laki nito. Dumugo yung daliri ko pero nasa talangka na yung atensyon niya. Ako naman, pinulot ko ang makintab na bagay na nakita ko sa tubig. Inilagay ko sa bulsa ko, saka ako kumuha ng hagonoy. Abay, makuha muna tayo dito ng talangka. Ang lalaki, Tama-tama, may dala tayong lagayan, Pero nga pala, ayos na ba yung sugat mo? Nilagyan ko na po na hagonoy, Lo. Sakit, Sos, maliit lang yan. Hindi naman gano'n kasakit yan, Parang kinagat ka lang ng langgam. Kaso, napakalaking langgam. Pagkatapos mo dyan, hawakan mo tong ilaw at manguhan na tayo ng talaka. O sige, Polo. Ganun nga ang ginawa namin. Sa totoo lang, nakarami pa nga kami. Si Lolo ang tagabaliktad ng bato at ako naman ang taga-ilaw. Habang nangunguha kami, may naramdaman akong kakaiba sa paligid. Pinasok na kasi namin ang sapa hanggang sa itaas, kaya medyo malayo na kami sa mismong daanan. At habang abala si Lolo, napatingin ako sa mas mataas na bahagi. At doon may nakita akong pares ng mga mata. Nang makita ko yon, bigla itong tumakbo palapit sa amin at napansin din agad ni Lolo yon. Anak ka! Ano yan? Lo! Aswang! Lo! Hoy! Huwag mo saktan yung lolo ko! Jeboy! Kukunin mo yung itak na pinato ko doon! Bilis! Oo mo! Isa rin sa hindi nawawala kay Lolo ay yung itak niya. Kahit saan siya magpunta, dala niya yon. Napansin ko na parang mailap ang nilalang na yun sa flashlight. Kaya habang papalapit ako sa batong pinagpapatungan ng itak, tinutukan ko siya ng ilaw. May pakpak ang nilalang na yon. Hindi siya manananggal. Mas mukha siyang malaking ibon. At inatake pa rin niya si Lolo pero sumiksik si Lolo sa gitna ng dalawang malalaking bato. At binato-bato siya para hindi agad makalapit. Hoy! Ako harapin mo! Pesting ibon ka! Dito ka! Huwag yung lolo ko! Mag-ingat ka, Jeboy! Mahaba yung kuko niyan! Hoy! Dito! Nandito ako! Lumapit ka! Dahil ako na nga ang hinarap ng malaking ibon na yon ay hinanda ko rin ang sarili ko. Siyempre dinadala ako ng takot pero pinipilit kong huwag magpatalo. Sa unang atake ng aswang, natumba ko at nabitawan ko ang flashlight. Mabuti na nga lang at hindi ito napunta sa tubig. Hindi basta-basta sumusugod ang nilalang, lalo na habang winawas-iwas ko sa hangin ang talim ng itak.
Para rin siyang kumukuha ng tiyempo para makapanakit at hindi ko siya hinayaang makalapit. Pero nakahanap pa rin siya ng pagkakataon. Nalapitan niya ako at kinalmot niya ako sa braso. Nakahiga na ako nun sa bato nang bigla siyang nagbagong anyo at naging hugis tao. Pagkatapos ay sinakyan niya ako. Putek, Lo! Aso nga to! Nagpalit siya na nyo! Umalis ka dyan, apo ko! Ito sa'yo, aswang! Sige, Jeboy! Tagayin mo na! Nangihina na siya! Opo! Aray! Sakit na kuko niya, Lo! Hannibal ka! Ang lakas mo, ah! Dito ka! Tulong! May aswang dito! Tulong! Jeboy! Hahawak ko na siya! Tagayin mo! Bese! Napitawan ko siya, Jeboy! Lo! Ay! Huwag mo sa kaniya mo ko! Animal ka, aso ka! Nasa bayita ko! Lo! Nasa baba, Lo! Hayop ka! Bitawan mo yan mo ko! Lo! Halika! Bilisan mo! Ang hapti po ng leg ko, Lo. Bilisan mo, tumakbo! Hinahabol na tayo! Bilisan mo! Lo, nandiyan na siya! Lo, iibon na naman siya, Lo! Tara! Yun ang narinig ko nung gabing yon. May lumipad na pana at biglang nahulog sa ere ang malaking ibon. Napahinto kami ni Lolo at napatingin sa taong gumawa noon. Nang ilawan siya ni Lolo gamit ang apoy ng lighter. Kitang-kita ko kung paano niya dinampot ang singsing na nahulog pala sa bulsa ko. Likod lang niya ang nakita namin. Nakasuot siya ng purong itim. May pana sa likod at may suot siyang sombrerong parang pang-cowboy ang estilo. Salamat, ah. Pero sino ka? At teka, yung bagay na yan, akin yan. Hoy, sabi ko akin yan, ah. Akin na yung bagay na yan. Wag na, Jepoy. Hayaan mo na yun. Pero ginto yun, Luy. Hindi ako naniniwala ginto yun. Hayaan mo na siya. Ang mahalaga niligtas niya tayo. Halika na. Hinila na nga ako ni Lolo. Kinuha rin niya ang bayong na mabuti na lang ay hindi natumba nung nabitawan niya. Hindi na nga namin nagalaw ang ipon naming talangka at yung aswang na natamaan ng pana. Parang umuusok pa ang katawan. Naisip ko nga noon na manunugis ang taong yon. Pasalamat na lang talaga at naroon siya nung inatake kami. Pagkarating nga namin sa bahay, agad kong sinuri ang sugat ko sa leeg. Si Lolo naman may mga sugat sa braso at sa likod. Puro kalmot ang mga yon. May sugat din ako sa braso kaya ginamot ko rin. Kanya-kanya kaming gamot sa sarili namin. At ng gabing yon, hindi na kami pumunta sa lamayan. Kinabukasan nagpahinga na lang din kami ni Lolo. Dahil talagang ininda ko ang sakit ng mga sugat ko. Ano? Kamusta na yung mga sugat mo? Ito, Lo. Medyo magapa. Grabe naman yung pinagdaanan natin kagabi, no? Ano ba klase aswang yun, Lo? Wakwak ang tawag sa ganung uri na aswang. At mukhang galing pa yun sa ibang lugar. Kung saan man siya galing, malas niya at dito pa siya umatake. Yung mga aswang nga dito sa atin hindi na nanakit. Tapos siya, dadayo dito para manakit. May siraulo naman yun. Kaya siguro dumayo, Lo. Kasi alam niyang marami aswang dito eh. Kapag mayroon siya nasaktan, yung mga aswang dito ay mapagbibintangan. At mukhang sinusundan nga siya ng manunugis na yun eh. Pero loko din yung manunugis na yun, Lo. Kinuha yung ginto ko eh. Sayang yun. Magpasalamat na lang tayo dahil buhay tayo. Kalimutan mo na nga yung ginto na yun. Ipagpasalamat mo na lang yung sa kanya. Mas mahalaga pa rin yung buhay natin kaysa sa pera, no? Sa bagay, Lo. Nga pala. Lo, nasa na nga pala yung brief ko? Oh, bakit? Nadala mo pa ba yung kagabi? Hindi ko maalala, Lo eh. Dahil nga naalala ko yung brief ay hinahanap ko yun sa bahay. At dun ko napagtanto na wala pala ito. Napakamot na lang ako at nagreklamo ako kay Lolo.
Ang sabi naman niya malamang naiwan namin yung sasapa. At dahil doon, nagpa siya akong balikan yon. Sumama naman si Lolo para masiguradong ligtas ako. Dahil baka kahit umaga ay mapahamak pa rin ako doon. Pero pagdating namin sa sapa, nakita ko ang plastic ng brief na nakapatong lang sa isang bato. Oh, mabuti nandito po. Wala yata dumaan dito, Loy. Oo nga. Pero wala na yung ibon dyan, no? Lo, paano kaya kung buhay pa yun? Tapos nakita niya tayo dito. Eh kung buhay pa siya, alam niyang hindi tayo yung pumatay sa kanya. Kaya halika na, kunin mo na nga yun at umalis na tayo. Nakabalik nga kami sa bahay na dala yung brief. At nang tingnan ko, kumpleto naman, kaya hinati ko yun sa tig-anim. Tapos napatingin ako sa dilaw na brief at dilaw na dilaw nga siya. Pero maangas naman yung disenyo. Oh, mukhang maganda naman yung dilaw ah. O sige, akin na nga yan kung ayaw mo. Eh, hindi Lo, parang gusto ko na rin to eh. Aba, kung kailan sinabi kong gusto ko, saka gusto mo na rin. Eh, sa akin na yan, sa akin na yan. Eh, sa akin na lang to, Lo. Ito na lang po yung sa inyo, itong puti. Ayoko yan. Yan na nga lang yung sa akin, yung dilaw. Kasi inayawan mo na yan kanina eh. Eh, sa akin na. Eh, Lo, sa akin to eh. Eh, kahit kailan talaga, napakadaya mo. Basta Lo ha, akin na to ha. Ay, wisit. Yung puti talaga yung binigay mo sa akin. Eh, madumihin yan eh. Ay, nako. Basta po Lo, akin na tong dilaw ha. Sa inyo na yan. Dahil ako naman yung apo ay walang nagawa si Lolo. Sa akin talaga napunta yung dilaw na brief. Kinagabihan, pupunta na naman kami sa lamay. Bawal pumunta sa lamay kapag may sugat kaya pagdating namin doon, nagpauso kami ni Lolo. Nakita kami ni Isabel sa ganong sitwasyon. Tumulong siya pero hindi ko nakita sa mukha niyang nagulat siya. O ano, masakit ba? Oo naman. Kukuya na asong eh. Naku, kailangan gamutin yan, Jepoy. Kapag kuko ng aswang, iba yung epekto niya sa balat eh. Buti nga nakaligtas kayo. Teka, parang alam mo kaagad ah. Malinaw naman kasi nung sabihin mo na kukuya ng aswang eh. Ibig sabihin, inatake kayo. Kaya ayun, naintindihan ko kagad. Pero hindi ka man lang nagulat? Kaninang umaga kasi, kumalat na yung balita na may patay daw na hugis tao sa sapa. Pero hindi raw mukha ng tao. Sabi nila aswang daw eh. Tapos may naiwan daw brief doon at tsaka malaking flashlight eh. Eh ngayon, nakita ko kayong ganyan. Kaya naisip ko kayo yung nakapatay sa aswang na yun. Ah, pero hindi kami yun sa bill eh. Meron lang tumulong sa amin. Ah, oo nga pala. Salamat. Basta, gamutin natin mamaya yung sugat mo ha. Pero anong gamot yung gagamitin mo? Ah, nga pala, nasa si Lolo? Ayun o, umalis na. Inuulan na yata ng tanong ng mga kaibigan niya eh. Sigurado ko nagpapaliwanag na siya doon sa mga yon. Sobrang kalmado nun, Isabel. Napansin ko rin na wala si Ramil sa lamayan na yon. Tumambay na lang ulit ako sa loob kung nasaan sila Tamtam at Nene. Naglalaro sila ng baraha at ganun pa rin, may tali pa rin ang daliri ni Tamtam. Tam, kamusta yung kuko mo? Sakit pa rin po, kuya. Tapos hindi pa rin po tumutubo yung kuko ko. Umaasa ka pa rin na tutubo ka agad yan? Hindi naman tutubo ka agad yan eh. Matagal pa ulit yan bago magkaroon ulit ng bago. Ano po? Wala na po talaga akong kuko, kuya. Ang importante, may paa ka pa. Kaya nga nasabi ni Nene, may siyam ka pa naman natitira. Natawa na lang ako nang bumuntong hininga si Tamtam. Para kasing napakalaking problema para sa kanya yung mawalan siya ng isang kuko. Imbis na yung sakit ang indahin niya, yung kakulangan talaga sa kuko ang inaatupag niya. Hanggang sa napansin din niya ang mga sugat ko, kaya inulan din ako ng tanong ng mga bata. Sa maagang oras ng gabing yon, kasama ko pa sila sa loob. Ako naman ininda ko ang hapdi ng mga sugat ko kaya nanatili lang ako sa loob at nahiga ako sa sofa.
May mga nagtatanong nga kung ayos lang ako. May mga nagtatanong kung ano daw ang nangyari. Ako naman paulit-ulit na nagpapaliwanag kahit nga ilang beses ko nang naikwento. Hanggang sa hindi ko na namalayan kung nasaan na ang dalawang bata. Jepoy, Po, nakita mo ba yung dalawang bata? si Nene at saka Tamtam po. Nandito po sila kanina pero lumabas na. Mga 1 oras na rin po ako nakahiga dito eh. Ay, ganun ba? Naku, nasa kaya yung dalawang yun? Pansin ko sa kanya na parang balisa siya. Pagkaalis niya sa pintuan para hanapin yung dalawang bata ay bumangon na rin ako at lumabas. Sinundan ko siya pero hanggang sa naaabot lang ng ilaw. Tuluyan na nga siyang umalis. Nakita naman ako ni Lolo kaya lumapit siya at bumulong. Sige ka, Jepoy. Kapag sinundan mo ulit yan, makakakita ko ulit ng manananggal. Si Lolo talaga oh. Hinahanap niya po kasi yung dalawang bata eh. Ano? Nasa ba sila? Yun na nga po yung tanong eh. Nasa loob po sila kanina pero lumabas. Mga 1 oras na rin yata ako nakahiga sa loob mula nung lumabas sila hanggang sa nagtanong na po si Lola Didang. Hinahanap na ba niya? Mukhang oo, Lo eh. Umalis na po eh. Nako, hindi maganda yung kutob ko sa dalawang batang nawawala na to ha. Hindi naman sila umaalis nang walang paalam eh. Takot din silang lumabas kapag ganito kadilim. Saglit ka. Hanapin mo sila dyan. Baka nasa lisahan lang tayo eh. Ako, susundan ko si Didang. Lo, hindi po ba siya magagalit sa inyo? Sus, kunwari lang galit-galitan yun, no? Crush pa rin ako noon hanggang ngayon. Crush, alala nyo, Lo. O siya, hanapin ko na nga sila. Pero, Lo, ingat po kayo dyan ha. Mamaya umatakin na naman sa inyo yung kagaya nung aswang kagabi. Baka may kalahi pa yun eh. Oo na. Sige na, kilos na. Baka mamaya naubusan na tayo ng oras eh. Agad ngang umalis si Lolo habang ako naman ay inikot ang buong bahay. Pati na rin yung pasyugalan, mga kwarto, kusina, pati na rin likod. Hinanap ko sila pero wala. Nagtanong din ako kung may nakakita sa dalawang bata. Iba-iba yung sagot nila. May nagsabi na nasa loob daw kasama ko. May nagsabi naman na naglalaro daw ng baraha sa labas. Pero sa mga huling oras bago sila nawala, wala talagang nakakita. Mambihira na yan. Nasaan ba yung dalawang batang yun? Uy, Jepoy! Oh, wala daw yung dalawang bata ah. Sabi naman nila, pinaghahanap na daw ng iba. Oo nga, Onyok eh. Ano, nakita mo ba sila? Kararating ko lang eh. Tsaka, tignan mo nga to oh. Ang dami kong gas-gas. Inabol kasi ako na aswang eh. Aswang? Oo, pero hindi manananggal. Para kasing ibon yun. Naku, may lahi nga sila. Ha? Sino? Tignan mo to, Onyok. Ayan oh, sugat yan. Tsaka, eto pa oh. Ano nangyari dyan? Inaswang din ako. Kagabi to eh, kasama ko si Lolo Pedri. Kaya nga hindi kami nakapunta dito eh. Ganito yung nangyari. Ito, iniinda ko pa hanggang ngayon yung sakit. Ay naku, kanina rin. Buti na lang talaga nakatakas ako. May tumulong din sa akin eh. Hindi ko alam kung sino yun. Sa amin din kagabi. Pero yung dalawang bata, baka nakuha na yun. Anda ka pa ba lumabas? Bakit? Ano gagawin natin? Ano pa nga ba? Di hanapin natin sila. O sige, tara. Mga bata yun eh. Mahirap na. Magdala na lang tayo ng mga gamit para madepensa natin sarili natin. Nakakatakot yung mga aswang na yun eh. Ngayon, naniniwala ka ng totoo yung aswang? Naniniwala naman talaga ako totoo yung aswang eh. Hindi ko lang ma-imagine noon kung ano yung itsura nila. Nakakatakot pala talaga, no? Nakakatakot talaga. Dalawang aswang na yung nakita ko eh. Pero dahil nawawala yung bata, tara na. Kumuha na nga lang tayo ng magagamit sa kusina. Agad kaming kumilos para kumuha ng magagamit namin panlaban. Nakakuha ako ng itak habang si Onyok naman ay espading. Ayon kay Lolo, isa ang espading sa mabisang panlaban sa aswang.
Nilagyan namin yun ng bawang at asin at agad kaming lumabas para tumulong sa paghahanap sa mga bata. Sobrang dilim sa daan at flashlight lang ang meron kami. Sa dulo naman kahit saang banda may makikita rin kaming mga flashlight na gumagala. Hinahanap din nila ang 2 bata. Oh, saan tayo? Isigurado ko na dito na sila naghahanap doon sa bata. Pumunta tayo sa lugar na hindi pa nila napupuntahan. Tara! Sigurado ka ba, Jepoy? Huwag na lang tayo lalayo na sobra, ah. Oo, sige. Yun nga ang ginawa namin. Tinatawag din namin ng 2 bata pero wala kaming naririnig na sagot. Hanggang sa nakarating kami sa ilog kung saan may mga puno ng saging sa gilid. Ilaw kami ng ilaw doon hanggang sa matamaan ng flashlight ko ang isang bagay na gumagalaw. Yan na ba yun? Yan na ba yung manananggal? Oo, yan na yun. Utek, meron pa isa. Ayun o. Dalawa sila. Tara, umalis na tayo. Sige. Pero hindi ba yung mga habol? Mukhang hindi naman. Pero yung kalahati niyan, sigurado ako mga habol. Teka, narinig mo yun? Yung alin? Ayun o, malalaking pagaspas ng bakbak. Ayun o, tingnan mo doon sa langit. May nag-aaway. May nag-aaway na malalaki ibon o. Sa langit nga namin yun nakita. Nasa mataas na bahagi ang mga nag-aaway pero hindi naman sobrang taas. Talagang mapapatingala ka lang. Mukha silang nasa langit dahil kitang-kita sila sa liwanag ng buwan. At nang makita namin yon, kasunod naming narinig ang boses ni Lolo. Nagpupumiglas siya na parang may humahawak sa kanya. Sinabi nang wala sa amin yung bagay na yun eh. Ibalik din na yung mga bata. No? Wala, Jepoy, si Lolo Pedring yun ah. Lolo! Hoy! Jepoy! Beste! Huwag ka lumapit dyan, Jepoy! Onyok, tumawag ka na tulong, bilis! Naduwag si Onyo kaya kumari pa siya ng takbo palayo. Ako naman ay lumapit pa at nakita si Lolo na hawak ng 2 nilalang. May mga manananggal ding nakikipaglaban sa kanila. No! Lumayo ka na, Jepoy! Kunin niyo yan! Ilayo niyo na! Hindi niyo siya pwede dalahin! Hoy! Mga besti kayo! Bitawan niyo yung lolo ko! Jepoy! Umalis ka rin dito, Jepoy! Sinabi ng bitawan niyo siya eh! Ibalik niyo sa amin yung kinuha niyo! At ibabalik namin yung lolo mo pati yung mga bata! Kinuha? Ano kinuha? Yung sigsay! Kinuha niyo yung sigsig sa amin! Walang kinalaman ng 2 bata sa sigsig! Pero dahil sa kanila, hahanapin niyo yung sigsay at ibabalik sa amin! Dalhin niyo yung matandang yan! Gagawin natin siyang aswang sa kabilugan ng buwan kapag hindi pa naibalik yung sigsay at ipapakain natin sa kanya yung 2 bata! Pero hindi ko kayo papayagan! Lalong hindi ako papayag! Umatake ako pero hinarangan ako ng isang aswang. Nakipaglaban ng mga manananggal sa kanila pero mas marami ang mga wakwak. Yun kasi ang sabi ni Lolo, wakwak ang uri ng mga aswang na yon. Hindi ako makalusot, inilalayo na nila si Lolo. At yung isang manananggal, ginagawa rin ng lahat para mabawi siya. Pero wala, inilalayo na talaga siya. Lolo! Ibalik niyo yung lolo ko! Ma-animal kayo! Ibalik niyo yung lolo ko! Kaya kumilos na kayo! Huwag ka mag-alala! Gagawin ko ang lahat para makita yung mga bata! Si Jepoy, protektahan niyo! Makikita niya yung mga bata kapag aswang na siya. Kaya bago magbilog yung buwan, ibalik niyo na yung sigsig. Hindi ako sinaktan ng mga aswang na yon pero natangay nila si Lolo. Ang mga aswang na kalaban ng mga manananggal. Nagsialisan din, kaya naiwan ako doon kasama ang 3 lumilipad. Pero umalis ang 2 at naiwan ang isa sa tabi ko. Lola Didang? Lola Didang, kayo po ba yan? Sige na, Jepoy! Bumalik ka na! Babantayan kita!
Opo. Umalis nga ako noon. Talagang nakasunod siya habang tumatakbo ako pabalik. Nawala lang siya nang makita ko na ang mga taong papunta sa direksyon ko. At kasama nila si Onyok. Jeboy! Ano? Nasakta ka ba? Nasa yung mga aswang? At saka si Lolo Pedring. Nasa na? Nakuha nila si Lolo. Pati yung dalawang bata nasa kanila. At Onyok, meron akong problema. Problema? Anong problema? Yung singsing daw ibalik ko daw sa kanila. Hindi ko naman alam kung nasaan yun bakit sa'yo hinahanap? Naku, mahirap yan. Mga aswang pa naman sila. Yun na nga limitado lang ang oras ko. Delikado silang tatlo kapag inabutan ako ng kabilugan ng buwan. Bakit daw? Ano gagawin nila sa bata at saka kay Lolo? Gagawin nilang aswang si Lolo. Tapos ipapakain sa kanya yung dalawang bata. Naku, Diyos ko. Ano gagawin mo niyan? Saan mo hanapin yung gusto nila lang ibalik mo? Hindi ko talaga alam, Onyok. Pero kailangan ko muna makalis dito. Bumalik tayo sa lamayan. Bumalik nga kami doon at halos lahat ng tao ay nag-aalala. Hinahanap nila ang dalawang bata at ako naman ay ipinaliwanag ko ang mga nasaksihan ko. Sinabi ko rin ang problema tungkol sa singsing na sinasabi ng mga aswang. Marami ang tila na aapektuhan din sa problemang yon. Kinabukasan, pumunta ako kina Lola Didang. Nandun ang dalawa niyang kumare na nag-uusap-usap. Tumahimik sila nang dumating ako. Tila umiiwas ang dalawang kaibigan niya. Kaya naman nagpaalam sila at umalis. Ano, Jepoy? Kumusta? Lola, hindi ko po alam kung paano ko sisimulan to ano po bang meron sa singsing na yun? At paano po natin makukuha yun? Noong una hindi maintindihan ng lolo mo kung ano ang dapat niyang ibalik. Ang pagkakaintindi niya wala kayong kinuha sa kanila. Kaya ay pinaliwanag ng mga aswang na yun ang tinutukoy nila yung bagay na nakita niyo. Ginto yun sa paningin ninyo, pero itim na singsing talaga yun. Base sa paliwanag niya ay malinaw na nasaksihan niya ang pangyayari kagabi. At wala naman siya doon, maliban na lang kung isa siya sa mga aswang. Ibig sabihin, isa sa 3 mana ng galay siya. Malakas ang kutob kung siya ang nakausap ko kagabi. Napansin ko rin parang wala namang balak tumanggi yung aswang nung tanungin ko siya kung siya ba si Lola Didang. Hindi siya sumasagot pero hindi rin siya nagde-deny. Pero imbis na magtanong patungkol sa malinaw kong hinala, mas pinagtuunan ko ng pansin ang sinabi niya tungkol sa singsing. Ginto po? Totoo pong may nakita po akong ginto. Oo, Jepoy. May nakita kayong ginto, pero patibog yun ng aswang para makahuli ng mabibiktima. Kaya kayo napalabas sa aswang, hindi ba? Tama po kayo. Meron po kami nakalaban na aswang. Kagaya po nung kumuha kay Lolo. Pero, Lola, meron po kasing dumating nun Pinana yung aswang. Tapos kinuha niya yung ginto na yun. Hindi po talaga namin siya kilala Kung yun po yung kailangan ng mga aswang, paano po namin makukuha yun? Ang hindi ko lang maintindihan, bakit naman kailangan 2 apo ko ang kunin kung kayo lang naman ang may kasalanan? At kaya nga nang sabi mo, mahirap hanapin ang taong kumuha nun. Ano ba yun? Lalaki o babae? Hindi ko po alam, Lola. Hindi ko rin po kasi naklaro yung tangkad niya pasensya na po, Lola. Hindi ko rin po maintindihan kung bakit sina Tamtam tsaka Nene yung binalikan po niya. Hindi naman po kayo close ni Lolo Pedring, di ba? At kung bihag yung kailangan nila, di po ba dapat isa lang sa amin ni Lolo? Alalahanin mong mabuti kung sino kumuha nun, Jepoy. Hindi tayo pwedeng umabot sa kabilugan ng buwan. Kailangan ko po ng tulong, Lola. Base sa kwento mo isang manunog isang kumuha ng ginto na yon. Sigurado akong alam niya kung ano yon kaya hindi niya hinayaang makuha nyo. Alamin mo kung sino yung manunugis na yon. Babantayan namin ang lugar ng mga aswang na yon at kung sino man sa atin ang mauna. Sana naman magtagumpay.
lang ay malinaw na sa akin ang lahat. Aswang nga si Lola Didang dahil ginamit niya ang salitang namin sa pagtuntun sa lungga ng mga kalabang aswang. May mga kasama pa siyang tulad niya pero hindi na ako nag-usisa pa. Mas inisip ko talagang makilala ang taong yon. Umalis ako sa bahay ni Lola Didang at tulala lang na naglakad sa daan. Nakasalubong ko pa si Onyok na tila kanina pa pala akong kinakausap. Uy! Keboy! Uy! Narinig mo ba ako? Ha? Bihira ka. Kanina pa kita kinakausap ah. Lalim ng iniisip mo. Ewan ko ba, Onyok? Saan ka ba galing? Doon na Lola Didang. Kailangan ko na kausap eh. Hindi ko kasi alam yung sinasabi na aswang na kinuha daw namin sa kanila. Tapos naiintindihan ko lang kay Lola Didang na yung ginto pala yung tinutukoy nila. Ginto? Nasaan na? Nung inatake kami may tumulong sa amin eh. Siya yung kumuha ng ginto na nakita ko. Interesado siya sa ginto? Hindi ko alam, Onyok eh. Pwede rin ganun. Pero sabi ni Lola Didang, malinaw daw na alam ng taong yun yung tungkol sa ginto. Kaya niya yung kinuha. Malunugis daw yun eh. Ibig sabihin, kailangan mo makilala yung taong yun. Sigurado ako tutulungan ka nun. Tutulungan niya ako nang hindi ibinabalik yung singsing. Kasi kung kailangan niya ng mga aswang, siguradong hindi maganda yung dulot doon sa mga tao. Baka madagdagan pa yung lakas nila doon. Pero tumatakbo yung oras ko. Hindi pwedeng abutan ako ng kabilugan ng buwan. Wala ka ba pala tandaan sa taong yun? Nakaitim lang siya nun eh. Merong pana. Tapos madilim din kasi kaya hindi ko naklaro kung ano yung pangangatawan niya. Yung paano? Anong pana? Yung palaso, nandun pa ba? Yung palaso? Yun lang yung pwede mong panghawakan eh. Baka may makita tayo kagaya nun. May chance tayo matutun yung tao kumuha ng ginto. Oo nga no. Ba't di ko ba naisip yun? Kung ganun, tara, pupuntahan ko na yun. Tara, sasamahan na kita. Hindi na nga ako umuwi noon. Kasama si Onyo kay pinuntahan namin ulit ang lugar. Sa sapa hinanap namin yung pana. Hindi namin ito nakita agad hanggang sa nakita ito ni Onyok sa baba dahil para itong inanod ng tubig pero sumabit ito sa bato. Ito ba? Yan lang naman yung palaso dito eh. Hindi ko rin kasi nakita na maayos yung itsura ng palaso noon. Di maghanap tayo ng taong may pana. Yan na lang yung aasahan natin. Hanapin natin yung taong may ganitong gamit. Sige, para kina Lolo. Kakapitan ko imposible at gagawin kong posible. Umalis nga kami sa lugar na yon na dala ang palaso. Pero nang makauwi ako sa bahay, hindi ko alam kung paano sisimulan ng paghahanap sa may-ari nito. Kaya pagsapit ulit ng gabi, imbis na simulan ang misyon, pumunta muna ako sa lamayan. Hindi ko alam pero iba ang pakiramdam ko noon. Para akong hinihila papunta doon. At pagdating ko, nakita ko si Ramil at Sabel na seryosong nag-uusap. Umandar lang ang selos ko kaya hindi ko masyadong pinansin. Pero sa huli ay napalingon ako nang mapansing umalis ang lalaki. Nakita ko rin yung dala niya at nakabalot ito sa tela. At dahil doon, nagpa siya akong sundan siya. Dala niya pa rin yun habang naglalakad. Hanggang sa nasa dilim na kami. Kung bubuksan ko ang flashlight, makikita niyang sinusundan ko siya. Kaya kailangan kong tiisin ang dilim. Maya-maya pa, siya ang nagbukas ng flashlight. Nang medyo malayo na kami ay huminto siya. Huminto rin ako, pero may biglang humawak sa likod ko. Jepoy, huwag ka nang sumunod. Delikado yan. Sabel? Nakita kitang sinusundan mo si Ramil. Kaya sumunod din ako sa'yo. Pero huwag mo na siyang sundan ha. Ano ba yung dala niya? Wala yun. Importanteng bagay lang. Hindi mo na kailangan malaman. Alika na. Pero kailangan ko malaman yun, Sabel. Ano yung dala niya? Ikaw, bakit gusto mo malaman yung dala ko? Bakit hindi pwede malaman? Para hindi ka mapahamak. Pare, may problema ako hinaharap ngayon. Hindi to basta-basta. Alam niyo yun, di ba? Tukol sa aswang? Bakit mo naman naisip na may kinalaman kami doon?
Ikaw yung nagsabi niya na. Sa paraan ng pagsunod mo sa akin, parang sinabi mo na rin na ganun din yung iniisip mo. Oo, sige. Ganun na nga. Pero hindi niyo ako masisisi. Buhay ng lolo at 2 bata yung nakataya dito. Gusto ko lang mahanap yung taong kumuha ng ginto na nakita ko. Wala ko ibang hawak na palatandaan sa kanya maliban sa palaso. Kaya yan, ano yung binalot niyo sa tela? Pwede ko ba makita yan? Huminga lang ng malalim si Ramil at dahan-dahan niyang ipinakita sa akin ang laman ng telang hawak niya. Mahaba ang pagkakabalot nito, pero sa pagkakataong yon, parang nag-iba ang hugis ng hawak niya. Nang buksan niya ay wala akong ibang nakita kundi patpat. O ngayon, okay ka na? Imposible naman magbabalot ka ng tela sa patpat. Ano kalokohan yan? Bakit mo ibabalot yung patpat sa tela? Oh, ano naman ngayon kung binalot ko sa tela? E paano kung pinalitan mo lang pala? Anong pinalitan? Jepoy, teka lang ha. Alam mo, pagod ka na eh. Alam ko naman dala lang yan ng stress. Kasi trip namin ni Ramil yan. Meron kasi siyang papaluing tao kaya, ayan, binalot niya muna yung patpat para hindi halata agad. Papaluin tao? Sino yung papaluin niya? Bakit ba kailangan ko pa sabihin sa'yo? Akala ko ba gusto mo lang makita? Ang ngingailam ko sa trip ko sa buhay ah. Basta, hindi sumasang-ayon yung kutob ko sa mga dahilan mo. Hindi talaga kita titigilan. Pagkasabi ko nun agad kong hinanap ang orihinal na nakabalot sa tela kanina. Hanggang sa may nakita ako sa damuhan at isang mahabang baril yon. Ay nako, huwag mo nga hawakan yan. Baka pumutok yan eh. Kayo, bakit kayo may ganito? Ayoko na magpaliwanag, Jepoy. Sige na. Isabel, ayain mo na ngayon pabalik doon. Dinampot na niya yung mahabang baril at muling binalot ng tela. Tinapon niya yung patpat na ipinakita sa akin kanina at saka umalis. Hindi ko na siya hinabol para kulitin pa. Sapat na kasi sa akin na malaman kong baril yon. Huminga na lang ako ng malalim at nagpaubayang hilahin ako ni Isabel. Pasensya ka na, Isabel ah. Gusto ko lang talagang mahanap yung taong yun eh. Gusto ko na kasing mabawi si Lolo. Naiintindihan ko naman yung inaalala mo, Jepoy eh. Pero kalma ka lang. Mabuti kang tao. At saka, hindi ka hahayaan ng Diyos na magdusa ng sobra. Hindi niya basta aalisin sa'yo yung taong alam niyang mahalaga sa'yo. At saka hindi siya papayag na matalo ka ng kasamaan. Tama ka. At saka, ganun nga yung mangyayari. Pero syempre, hindi yung magbubunga kung dasal lang ako ng dasal tapos wala naman akong ginagawa dito. Basta kumilos ka lang. Bibigyan ka pa rin niya ng daan para makarating ka sa kailangan mong puntahan. Gumaan nga kahit papano ang loob ko dahil kay Isabel. Wala doon si Lola Didang at sa palagay ko ay naghahanap na sila ng paraan para matunton ang lungga ng mga aswang. Hindi ako umuwi ng gabing yon. Kinabukasan pa ako nakauwi sa bahay namin. Kapag nasa bahay kasi ako at mag-isa, mas lalo kong nararamdaman ang pag-aalala ko kay Lolo. Dahil nga hindi ko siya kasama. Mas bumibigat ang problema ko. At kahit gustuhin kong matulog, pakiramdam ko sayang lang ang oras. Kahit ipikit ko ang mga mata ko habang nakahiga, pakiramdam ko, binabaliwala ko ang buhay ng lolo kong nasa panganib. Pero nakaidlip din ako ng ilang minuto. Hindi sa higaan, kundi sa sofa. At doon ko narinig ang katok sa malaking pintuan. Jepoy? Jepoy? Jepoy, gising ka ba? Si Isabel to ah. Oh, Isabel, barito ka. Pasensya na, nakatulog pala ako ah. Saglit lang. Bubuksan ko lang yung pintuan ha. Jepoy, gusto sana kita makausap eh. Pasok. Pasensya na, hindi pa ako nakakapaglinis ng bahay ah. Hindi nga ako nakakapagpalit ng damit oh. Ayos lang yun. Gusto lang naman kita makausap. Galit ka ba sa nagawa ko kagabi?
Pasensya ka na ha. Naiintindihan ko naman yun, Jepoy. Kaya nga ako nandito kasi tingin ko makakatulong ako sa'yo. Hindi ko lang alam kung magugustuhan mo yung tulong ko. Anong ibig mo sabihin na hindi ko magugustuhan? Tulong na nga yan tapos hihindian ko pa. Nasaan na yung palaso? Ha? Bakit? Teka, kukunin ko nga lang. Nagtataka man ay kinuha ko pa rin ang palasong tinutukoy niya. Ibinigay ko yun sa kanya. Sandali siyang lumabas at pagbalik niya may dala siyang tela. Nang buksan niya yun sa harap ko, nakita ko ang isang pana at ilang palaso na kapareho ng hawak ko. Bakit parehas? Kanino yan, Sabel? Sa akin, Sa'yo? Sa'yo tong palaso na to? Galing to sa'yo? oo, galing sa akin yan. Kung galing sa'yo, ibig sabihin ikaw yung pumana sa aswang nung gabing yun. Oo, Jepoy. Ako nga. Paano naman nangyaring ikaw yun? Ikaw naman pala bakit mo kinuha yung ginto? Ba't hindi ka nagpakilala? Kinausap kita. Ba't hindi ka naman sumasagot? Dahil delikado. Parang imposible naman na ikaw yun, Sabel. Ganun ka talaga katapang? Ako yun, Jepoy. Hindi mo lang ako lubos na kilala. May lahi akong manunugis at yun yung gawain namin. Alam mo, hindi ko talaga alam kung anong iisipin ko. Alam mo, kailangan na kailangan ko yung bagay na yun eh. Nasaan na yun? At bakit hindi mo ako kinausap kung ikaw lang pala yun? At bakit ikaw? Babae ka tapos nagagawa mo yun? Naiintindihan ko yung pagkalito mo, Jepoy. Pero may mga dahilan ako. Hindi paliwanag mo sa akin yung bawat dahilan. Bakit nga ba? Gusto ko malinawan, Sabel eh. Hindi ginto ang bagay na yon, Jepoy. Patibong yun. Pero importante yun sa mga aswang. Tinatawag nila yun na pag-asa kaya hindi na dapat yun bumalik sa kanila. Hindi ibig sabihin wala ka ng balak ibalik yun. Pero tutulungan kita mabawi yung lolo mo. Pati na rin yung mga bata. Paano? Yun lang yung alam ko paraan eh. Yun yung paraan mo kasi yun yung sinabi nila. Hindi mo lang naiintindihan ang ibig sabihin ng mga bagay-bagay. Yung kalakaran ng lahat ng to. Hindi nila masasaktan yung lolo mo o yung mga bata na yun. Paano ka naman nakakasiguro dyan? Kahit anong oras pwede nilang saktan yung mga yun. Kailangan nila yung lolo mo, kaya hindi nila siya sasaktan. At hanggat nasa atin yung singsing nila, hindi nila siya magagalaw. Minamanipula ka lang ng mga aswang na yun dahil inosente ka. Pero nandito ako, Jepoy, para bigyan ka ng kaalaman. Kailangan nila ang singsing sa lolo mo, kaya hanggat nasa atin to, hindi sila masasaktan. Nung una ay napaisip ako sa sinabi niya. Hindi ko maintindihan pero sa huli ay ipinaliwanag niya rin. At doon nga ako naliwanagan. Ikinuwento niya rin ang tunay nilang trabaho at kung paano nila ginagawa yon. May grupo kayo? At lahat kayo pumapatay ng aswang? Kasama si Ramil sa grupong yun? Oo, Jepoy. At yung armas na nakita mo sa kanya kanina, para yun sa aswang. Alam na kasi naming may mga aswang sa lugar na to bukod pa sa mga manananggal na yun. Kung manunugis kayo na aswang, nalalaman niyo rin ba kung sino yung aswang? Oo, may mga ginagamit kami para malaman kung sino yung aswang. Tulad ng ano? Langis sa kumukulo kapag may aswang. Di alam mo rin kung sino yung aswang sa paligid. Si Lola Didang ba? Hindi siya masamang aswang, Jepoy. Alam din ng lolo mo yan. Kaya hindi namin sila pinapakailaman. Mukha nga. Hindi naman ako natatakot sa kanya. Pero nadamay yung mga apo niya. Hindi ko na alam kung paano tatakbo yung isip nila. Iba kasi yung aswang kapag nagagalit eh. Isa ako sa dahilan kaya nakuha yung dalawang bata. Pero kinausap ko na siya. At siya yung nagsabi na hanapin ko yung taong kumuha ng singsing. Hindi naman niya ako sinaktan o ano eh. Hindi ka talaga niya sasaktan. Dahil alam niya yung mangyayari kapag nanakit siya. Basta, tandaan mo lang yung mga sinasabi ko ah. Kami yung gagawa ng paraan para mabawi yung lolo mo. Hindi ko nga nakuha ang singsing kay Isabel. Pero binigyan naman niya ako ng kasiguraduhan na mababawi ko si lolo at ang dalawang bata. Kailangan ko rin siyang pakinggan. At dahil doon, nakatulog din ako kahit papano. Nagbigay ako ng tiwala kay Isabel. At kinagabihan naman,
Imbis na pumunta sa lamayan ay mas pinili kong manahimik sa bahay. Isa yun sa napag-usapan namin. Habang nasa loob ako ng bahay, nakarinig ako ng alulong ng mga aso sa labas. Narinig ko rin ang malakas na ihip ng hangin. Doon ako lumabas para harapin ang nilalang na bumibisita sa akin. Ano? Nandiyan na ba yung siksay? Sasabihin ko sa inyo kung nasaan yung siksing kung iharap nyo sa akin yung lolo at saka yung dalawang bata. Sa tingin mo mautakan mo ako sa ganyan? Kapag hindi mo binigay ang bagay na yun, alam mo kung ano mangyayari sa lolo mo? Kailangan ko lang nakasiguraduhan. Alam ko napaka-importante sa inyo ng bagay na yun. At importante sa akin yung pamilya ko. E paano kung ibibigay ko kagad sa inyo tapos lolokohin nyo ako? Kailangan ko na siguradong usapan. Kaya pakiusap, hirap mo sa akin yung lolo at saka yung dalawang bata. Huwag mo akong pilitin gumawa na isang bagay na hindi mo magugustuhan. Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi ko kasalanan kung nawala ang bagay na mahalaga sa'yo. Una sa lahat kayo yung hindi nag-ingat. Hindi ko kailangan ng pangangaral mo. Ibalik mo lang kung ano yung amin. Pwes, sundin niyo yung sinasabi ko. Hirap niyo sa akin yung pamilya ko. Walang babalik na singsing sa inyo kung hindi niyo iharap sa akin yung lolo at saka yung dalawang bata. Pero hindi pwede yan dito. Hindi ko dito ibibigay. Mga kasama, kunin niyo siya. Nagpaubaya nga ako nang kunin nila ako. Yung isa pinukpok ako sa batok at doon ako nawala ng malay. Nang magising ako, nakagapos ang mga kamay at paa ko. Narinig ko rin ang dalawang batang nag-iiyakan. Kuya Jeboy! Kuya Jeboy! Gigising Kuya Jeboy! Kuya Jeboy, gumising ka po! Tam? Nandito kayo? Kuya, kunin niyo na po kami dito. Natatakot po kami sa kanila. Ang papangit po nila. Mga aswang po sila, kuya. Baka kainin po nila kami. Saglit. Nakagapos ako dito eh. Kailangan ko muna makaalis dito. Pero, uuwi tayo. Kuya, hindi po kami makaalis dito, kuya. Oo, nene. Akong bahala. Basta kumalmal lang kayo dyan, ha? Oo nga pala. Si Lolo Pinting, nakita niyo ba? Hindi pa po, kuya eh. Nandito rin po ba siya? Oo eh. Nakuha din siya. Saglit. Nakagapos din kayo pero sa paa lang. Abot pa ba itong nasa paa ko? Susubukan ko po, kuya. Sige, kaya natin to. May tali rin sa kamay at paa ang mga bata. Pero hindi tulad ko na nasa likod ang mga kamay. Sa harapang sa kanila, kaya tinuruan ko sila kung ano ang gagawin. Pinadapa ko si Tamtam at tumalikod ako sa kanya. May limitasyon ang haba ng tali niya kaya hirap na hirap siyang abutin ng tali sa kamay ko. Pero kahit paano, naabot naman niya. Aray, sobrang higpit po nito, kuya. Kaya mo yan. Hindi tayo pwedeng sumuko, Tamtam. Opo, kuya. Matatanggal ko po ito. Huwag ka masyado magmadali. Makukuha yun sa dahan-dahan. Kuya Jeboy, nagugutom na po ako. Shhh! Makakalabas din tayo dito, nene. Sa sobrang tiyaga nga ni Tamtam, naalis niya ang tali sa mga kamay ko. Kaya nakakilos ako at natanggal ko rin ang tali sa mga paa ko. Nang makalaya ako ay isinunod ko ang mga bata hanggang sa tuluyan na kaming nakawala. Agad ko silang minadali para makalabas sa kulungang yon. Pero gaya ng inaasahan, nakasara ito at hindi madaling buksan. At gumawa pa rin ako ng paraan. Kuya, ito po. Miipit po ako, baka pwede po to. Sige, pahiram ako. Baka magawa ng paraan gamit yan. Paano po kung mahuli po tayo, kuya? Sisikapin nating hindi mahuli. Basta mag-ingat lang kayo. Huwag kayong masyado maingay, ha? Talagang kinalikot ko yung kandado gamit ang ipit ni Nene hanggang sa nagbukas ang mga ito.
Umaga yon kaya mukhang tulog ang mga aswang. Pero dahil nga magubat ang lugar, hindi pa rin ganun kaliwanag. Nang makalabas kami sa kulungang kubo ay agad naming hinanap si Lolo. Pinasok namin ang mga kubo roon at maraming ang natutulog. Hanggang sa may humawak sa balikat ko. Nagulat pa ako pero inagapan niya agad. Shh! Jepoy ako to. Nandito ka kagad, Isabel? Oo, umubra yung plano natin. Nakuha na namin yung lolo mo. Kailangan niya nung umalis dito. May gagawin lang kami sa mga bahay na yan. Eh, nasaan siya? Halika na, sumunod kayo sa akin bago pa magising yung mga yan. Pero sa bagay, kahit magising yung mga yan, wala namang laban yung mga yan eh. Tulad nga ng sabi ni Isabel ay dinala niya ako kung nasaan si Lolo. Pagkakita sa kanya ay agad na tumakbo ang dalawang bata. Pinakain sila ng mga kasapi ng manunugis dahil gutom na sila. At doon ko nakita na marami pala talaga sila. Ang ginawa nila noon, nagbaon sila ng mga itlog sa ilalim ng mga bahay ng aswang. Sabi nila kapag may itlog sa ilalim, hindi makakalabas ang aswang sa bahay nila. At ang matapos nila yon, umalis na kami. Pagdating namin sa maluwag at ligtas na lugar ay iniwan na kami ni Isabel. Wala nang maraming pag-uusap dahil may kailangan pa silang gawin at nagmamadali sila. Ay, salamat. Hindi man lang tayo nakapagpaalam na maayos ah. Magkikita pa naman tayo ni Isabel, Louie. Tama ka. Magpapasalamat na lang tayo sa kanya kapag hindi na siya abala. Kayo, yung mga bata, kayong mga bata, ayos lang ba kayo? Lolo Pedring, pwede niyo po ba kaming ihatid sa amin? Baka po kasi makuha kami ulit eh. Oo nga po. Nakakatakot po kasi. Baka kunin po kami ulit. Ayoko na pong bumalik dun. Oo naman, ihatid namin kayo. Tara na, para makapagpahinga na kagad kayo sa inyo. Magkasama naming inihatid ang mga bata sa kanila. Pagdating namin doon, may mga babaeng kasama si Lola Didang at nagsitahimik sila nang makita kami. Bigla rin silang nabuhayan ng tuwa nang makita ang mga bata. Lola Didang! Tam-tam! Nene! Lola Didang! Ay, salamat naman at nandito na kayo. Ano, ayos lang ba kayo? Nasaktan ba kayo? Lola, kinuha po kami ng mga pangit na aswang. Nakakatakot po sila. Nakatakas po kami. Tinulungan kami nila Kuya Jepoy tsaka ni Ate Isabel. Nandun din po siya. Salamat naman at nandito na kayo. Saan ba kayo pumunta at nakuha kayo? Hindi ba't sabi ko sa inyo doon lang kayo sa loob dahil madilim na sa labas at delikado. Naiihi po kasi ako nun, Lola, kaya nagpasama po ako kay Tamtam. Tapos pagkatapos po naming umihi, may kumuha po agad sa akin. Nawalan po kami ng malay kasi bigla po ako nahilo. Sa susunod, magsabi kayo sa akin kapag gano'n, ha? Mabuti na nga lang ngayon nabawi pa kayo. Paano kung sa susunod hindi na? Nga pala, Jepoy, paano nyo sila nakuha? Natunto na namin ang lugar nila pero hindi namin nakita ang mga bata doon. Dahil po kay Isabel, gumawa po kami ng plano kung paano makukuha yung mga bata. Kailangan ko lang po makipagkasundo sa mga aswang. Makipagkasundo na ano? Sinabi ko sa kanila kung nasaan yung singsing eh. Pero ituturo ko lang kung iharap nila sa akin si Lolo tsaka yung dalawang bata. Dahil doon, dinukot po nila ako la. At dinala ka nila kung nasaan ang mga bata. Tama po kayo. Sa mismong pinagkulungan nila. Para pong komunidad yun eh. Komunidad? Ibig sabihin ni ba ang pinuntahan namin at mismong pinuno ang nakaenkwentro namin doon? Po? Ibang lugar ang natunto namin. Nandoon ang pinuno gusto nilang buhayin. Masyado silang malakas kaya bumalik kami. Pero mabuti na lang sa pinuntahan ninyo eh. Nando pala mga bata. Kung ganun pala, malaki yung chance na bumalik sila. Nilagyan ng mga itlog yung bahay ng aswang sa lugar na yun para hindi sila makalabas. Tapos may iba pa pala silang luka. Baka mga inosenteng aswangan nandun. Hindi ako naniniwalang may inosente doon. Lalo na't may binihag sila, lalo na yung mga bata.
Pero nasaan ba kasi ang Singsing? At oo nga pala, kung nakasama niyo si Isabel sa ganoong plano, Jepoy, wala ba sa kanya yung Singsing? Manunugi si Isabel. Alam niyo po? Oo naman, alam na alam ko kung manunugi siyang isang tao o hindi. Pero ayos naman kayo naman ngayon At saka, dahil nasa atin na yung mga bata, protektahan na natin to. At saka bakit nga ba kami nadawit dito? Kung kayo lang naman ang may utang sa kanila, bakit kailangan pang idamay ang mga apo ko? Ano ba kasalanan ng mga bata? Kung susumahin, wala tayong lubos na naiintindihan sa mga rason ng mga yan, Didang. Pero nakausap ko si Isabel at yung pinuno na manunugis. Ang Singsing, kapag hindi na ibalik sa kanila, may ritual na hindi matatapos. Kaya nila ako kinuha, pati yung apo mo. Alam mo naman kung anong dugo yung nananalaytay sa kanila, hindi ba? At ako naman galing ako sa lahi na albularyo. Ibig sabihin, kung hindi dahil sa inyo, kukunin talaga ang mga apo ko. Pati ako. At posible si Jepoy din. Bakit po ako? Dahil apo kita. At apo ko rin ang lola Didang mo. Ano po? Apo po ako. Pero bakit naging tanong kung bakit nadami sila Tamtam at Nene ko? Apo rin po ako ni Lola Didang. Ibig sabihin, malapit talaga kami sa mga bata. Hindi ko po maintindihan. Paano nangyaring lola ko po si Lola Didang? Hindi po ba si Lola Tere yung lola ko? Baog kasi si Tere at kinuha niya lang ang panganay ko. Kaya naging anak niya yun. No, hindi po alam to ni nanay, di ba? Alam ng nanay mo. Kaya nga mabait yun sa lola Didang mo, hindi ba? Mga pinsan mo yan, sila Tamtam tsaka Nene. At apo niya rin po sila. Baka pati tatay nila hindi rin anak ni Lolo Adong, ha? Walang nagsalita at huminga na lang ng malalim si Lolo Pedring. Patunay na tama ang hula ko. Akala ko hindi ko kadugo ang dalawang bata pero kadugo ko pala sila. Kaya may dahilan ng mga aswang na gawin silang pain. Hindi ko rin maisip na apo ako ng isang manananggal. Pinaliwanag nilang biktima lang sila ng kagustuhan ng mga magulang nila. Pareho silang sumunod pero hindi napigilan ng pagmamahalan. Kaya nagkaroon sila ng dalawang anak. Pagsapit naman ng hapon, nagulat ako nang pinuntahan ako ni Onyok sa bahay. Oh, Jepoy, ano na? Hindi ka kasi pumunta sa Alamayong kagabi. May ginawa kasi ako, Onyok. At saka, nabawi na pala yung dalawang bata. Talaga? Pati si Lolo Pedring? Oo, kasama na ulit namin siya ngayon. Aba, paano mo naman nagawa yun? Paano mo sila nabawi? Sa tulong din ng iba, yung mga manunugis. Ang problema, hindi lang pala iisa yung lungga na yun. May isa pa. Pero doon sa isang lungga, may ginawa na yung mga manunugis kaya mukhang malalakas yung aswang na nakatira sa kabila. Iyo nga pala, kailangan malaman to ni Isabel. Kailangan ko pala pumunta sa Lamayan. Magkasama nga kami ni Lolo na pumunta sa Lamayan. Nandun si Isabel na parang tapos na ang problema. Pero kahit nag-uusap sila ni Ramil, nilapitan ko pa rin si Isabel para kausapin. Isabel, pwede ba kitang makausap? Ha? Tungkol saan? Ramil, sandali lang ha. Sige, walang problema. Jepoy, alika dito. Tungkol saan ba yan? Itungkol pa rin sa mga aswang eh. Yung longgang pinagdalahan sa akin, bukod doon, meron pa kasing ibang lugar eh. Ha? Anong meron pa? Iba yung longgang natagpuan nila, Lola Didang. Iba rin yung sa atin. Doon sa natagpuan nila, na din yung sinasabi nilang pinuno. Yung sa atin, mukhang maliit na komunidad lang yun eh. Kung may iba pa silang lungga at nalaman nila yung ginawa namin sa lugar na yun, sigurado babalik sila. Kaya nga kinakausap kita ngayon eh. Paano kung sumugod sila dito? Ayun, umalulong na yung aso. Pumasok ka na sa bahay. Ayain mo lahat ng batang makita mo dyan. Oo. Magtipo kayo! Lahat na nasa labas, pumasok na dito sa tolda!
May aswang! Nasa paligid natin sila! Oso? May usong daw. Nandyan na sila! Magtipon ng lahat! Yung mga bata, pakihawakan! May mga aswang! Ramil, kailangan natin si Nanunong! Sunduin niyo sila! Huwag na maraming tanong, pumasok na kayo! Naku, ang babagal yung kumilos, pasok na! Dito sa may tolda! Huwag niyo sa labas! May mga tao kasing hindi pa rin naniniwalang may aswang talaga. Kaya hindi sila kumikilos agad. Para sa kanila, kalokohan lang yon. Hanggang sa nakarinig nga ako ng pagaspas ng pakpak sa taas. Nainis na ako sa mga ayaw pumasok, lalo na yung mga kaidaran kong magkakasintahan. Sinabi na pumasok kayo eh! Delikado dito! Bakit ba ayaw niyo makinig? Lo, huwag na po natin sila pilitin kung ayaw nila maniwala. Tara na ho! Dahil nga ang titigas ng mga ulo nila ay may sumugod ng aswang. Inagapan lang ito ni Ramil. Pinaputokan niya ito ng armas at saka nagsitakbuhan papasok ang mga tao sa labas. Hanggang sa nagsilitaw ang mga aswang at hinarap nila si Isabel. Doon ko rin nakita na ilan pala sa mga nasa lamayan ay manunugis. Hinarap nila ang mga aswang na yon. Sunod kong nasaksihan ng mga manananggal at handa rin silang lumaban. Hinarap nila ang mga nilalang. Si Lolo Pedring naman. Bigla kong hindi nakita kung nasaan. Inuna ko muna kasing intindihin ang mga batang pinapasok ko sa loob ng bahay. At nang maging agresibo na ang labanan, nakita ko si Lolo na sumali na rin. Magbabayad kayo lahat! Sinira niyo yung baryo namin! Pinatay niyo yung pamilya namin! Dahil yan sa mga maling ginawa niyo! Walang kasalanan ng mga tao sa inyo! Pero bakit niyo sila ginugulo? Uubusin namin kayo lahat! Sasaktan namin yung mga tao yan! Mga kasama! Maganda kayo! Hindi maawa yung mga yan! Jepoy, hawakan mo to! Protektahan mo yung mga bata! Pinapatawag na namin yung ibang mga manunugis! Sana makarating sila agad dito. Isabel, mag-ingat ka, Isabel. Oo, Jepoy. Ikaw din. Inatake nga ng mga aswang ang mga taong nasa loob ng tolda. May mga lumaban na at ang iba ay gumamit ng apoy para gawing panangga sa mga aswang. Itak ang ibinigay sa akin, Isabel. At hindi yung basta itak. May mga manananggal din na nagpoprotekta sa mga tao kaya kahit papano, naging panatag ang loob ko. Diyan lang kayo sa likod ko! Yung mga bata! Huwag niyo hayaan maatak! Onyok! Yung mga bata ha! Nasa loob sila! Pero inaatake rin kasi yung pinto ko sa kabila eh! Ako na doon. Isabel! Ingat! Delikado sila! Sobrang bangis talaga ng mga aswang ngayon. Kapag may nahahawakan sila, halata sa hatak nila ang galit. Hindi lang sila nakakakuha ng tao dahil sinasalubong sila ng apoy ng iba. Napaso pa nga ako nang mapunta sa akin ang apoy ng isa, pero binaliwala ko na lang. Ang mahalaga doon, walang mahahatak ang mga aswang. Pero hindi talaga maiwasang may madakma. Isang lalaki yung nahatak at nobyo siya ng babaeng kakilala ko. Mabuti na nga lang at nahawakan agad siya ni Ramil at nahatak pabalik. Yun nga lang, mahaba ang kalmot sa likod niya. Dahil nga alerto ako noon, natuso ko ng itak sa katawan ang aswang. Pero may gumante para sa aswang at nakalmot din ako sa likod. Si Ramil naman ang nagtanggol sa akin. Hoy! Nasugatan ka rin! Doon ka muna! Ayos na! Kaya ko to! Mahirap talagang kumilos agad dahil may mga taong nagpapanik. Yung iba naman ay lumalaban kahit takot. Matindi na talaga ang bakbakan nun. Dinala ko sa loob ng mga babae para gamutin. Pero hindi ako mapakali dahil alam kong lumalaban din si Lolo. Narinig ko ang kalampag ng pintuan sa lamesa at ang boses ni Isabel habang nakikipaglaban sa aswang. Hanggang sa narinig ko palalo ang ingay ng mga tao sa labas. Sige! Patayin sila lahat! Kami muna ang patayin niya bago sila! Mga kasama! Ipigil ang mga to! Ibalik niyo sa amin yung sikseng! Kahit yun lang, titigil na kami! Wala na kami ibabalik na sikseng sa inyo! Alam namin yung sikreto nun! Oo! Titigil kayo ngayong gabi! Pero kapag nabigay ng sikseng na kailangan nyo, babalik kayo at mananakit kayo ulit na tao! Hindi
Hindi kami atras dito! Mga kasama! Sugod! Lalong tumindi ang bakbakan. Umatake na rin ang ibang manunugis gamit ang mga bagay na kahinaan ng mga aswang. Nang sa tingin ko ay nagamot na ang sugat ko. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at tumulong ulit sa mga taong lumalaban. Ikaw! Nilinyak mo kami! Halika dito! Bitawan mo ako! Sakit na hayop ka! Pati ikaw may ganyang gamit! Pakawalan mo siya! Dahil nga hinila ko ni Lola Didang mula sa kanya ay nabitawan ako ng aswang at nagulungan ko ang itak. Nasugatan ako sa tagiran. Lumabas pa ang dugo nang iangat ako ng mga taong nakakita sa akin at doon nila napagtanto ang sugat ko. Jepoy! Jepoy! Malaki yung sugat mo, Jepoy! Ayos lang po, Kulo. Kaya ko po to. Papatayin kitang hayop ka! Ikaw ang papatayin ka! Ikaw ba yung pinuno nilang hayop ka? Pinagtulungan nga nila ang pinunong yon. Kahit ako nasugatan, tumulong pa rin para masaksak siya. Rumisponde ang mga kasama niya pero umalerto ang mga manananggal. Kaya lugi ang mga kalaban noong gabing yon. Hinala sila dahil nahuli ang pinuno at siya ang higit naming pinarusahan. At dahil nalaman na nga naming pinuno yon, hindi na namin siya nilubayan. Siya ang una naming pinaluhod. Pinulo ka pero ganyan ka kahina! O kayo, mga alagad niya! Lumapit kayo! Patay ka agad sa amin yung pinulo niyo! Buti na lang nahuli niyo yan! At bago niyo siya patayin, gusto ko lang malaman niya na nasa akin yung hinahanap niyo! Hayop ka! Ibalik mo yan sa akin! Akin yan! Ang singsing na to, nangangailangan to ng mga sangkap. Isang taong may dugong albularyo na gagawing aswang at kakain sa sarili niyang kadugo. At pagkatapos nun, papatayin ng taong yun para ipainom ang dugo niya sa tunay niyong pinunong matagal nang naghihingalo. Pero hindi namin yun ibibigay sa inyo. Hindi kami papayag. Kunin niyo yung siksik sa babae niyan! Kunin niyo! Subukan niyo kumilas! Yari kayo sa amin! Teka, bakit kayo kumakabay sa kanila? Pinapatay nila yung mga aswang! Sa tingin niyo ba, kapag nalaman nila kung sino-sino kayo, hindi kayo pagtitirihan ng mga yan? Bakit namin sila pandidirihan? Kung isa sa kanila yung nagligtas ng mga taong sinasaktan nyo, walang mandidiri sa kanila kasi kakapi sila. Hindi sila nananakit na tao, hindi kaya nyo! Ano man yung plano nyo, hindi namin hayaang mangyari yon. Ako ang kailangan nyo, hindi ba? Pwes, ako mismo ang papatay sa inyo! Mga hayop kayo! Ito ang patunay na walang masamang nilalang na nananalo. Panoorin mo kung paano masunog ang singsing na to! Wag! Hayop ka! Papatay ko kayo lahat! Malahimik ka! Hindi madaling patayin ang aswang na yon, pero nagtulong-tulong pa rin kami hanggang sa mapatay siya. Ginawa ng mga kasama niya ang lahat para protektahan siya bilang pinuno. Pero dahil mas marami kami at hawak namin ng mga kahinaan nila, natalo pa rin namin sila. Lalo na nang sinunog mismo ni Isabel sa harap ng aswang ang singsing. Hindi basta-basta ang apoy na ginamit niya, pati ang kahoy na ginawang gatong, kakaiba. Nakalagay yon sa lumang kawali at ang usok nito ay may kakaibang amoy. Nanghina rin ang ibang aswang ng maamoy yon, kaya ang mga manananggal ay dumistansya muna. Hinintay ng lahat na mamatay ang aswang na pinuno, saka umalis ang ilan sa buhay pa niyang mga kasama. Wala na sila. At grabe din yung sinapit ng pinuno nila sa atin, no? Ano? Nasunog na ba yung singsing? Tara, tignan natin. Tingnan niyo, nasunog yun nasa gitna pero hindi lahat. Sunog yan. Buo lang tignan kasi hindi pa winawasak. Pero tignan nyo,
Pupukpukin ko ha. Ayan, tingin nyo, nadurog ah. Oh, durog ko. Mabuti naman kung ganun. Pagkatapos ng gulo ay lumabas ang mga tao at inilawan ang mga bangkay ng aswang. Kinaumagahan, bumalik sila sa anyong tao pero halatang hindi pantao dahil kulay abo ang mga katawan nila. Doon natapos ang kaguluhan sa lugar namin at naging payapa na rin. Si Lola Didang lang ang nakilalang manananggal. At tungkol kay Isabel, nagtagisan pa kami ni Ramil pero sa tiyaga ko ay ako pa rin ang nanalo. Nagpakasal kami, nagkaanak at ngayon ay ito na po ang kwento ko. Maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyong lahat. Wow. May masama talaga at mabuting aswang. Oo. Ang ganda, no? Grabe. Thank you dun sa... Nagpadala ng Nagpadala ng kwento. So, Kung ano masasabi niyo sa kwento natin, comment po kayo dyan sa baba ah. At saka yung hindi pa naka-follow sa Facebook, follow po kayo. Miss Claire Horror Stories, may blue check. Sa TikTok meron din po tayo, Miss Claire Horror Stories. And syempre yung hindi pa naka-subscribe dito sa YouTube, yes, subscribe po kasi kayo. 28% pa yung hindi nakasubscribe sa atin. Goal natin maging bumaba kahit mga 20% na Kahit hindi mga na... 0%. Char. Pwede ba yun? Ayun, kaya nga please, iwan na rin kayo ng comment kung ano masasabi nyo and pakilike yung video. Maraming salamat. Next time ulit. See you.